Panindigan ng Pangulo na walang jurisdiction ang International Criminal Court o ICC sa Pilipinas. Ito ay sa kabila ng mga nababalitang may mga investigators na ng ICC para tingnan ang madugong gera kontra droga sa ilalim ng Duterte administration. Kahapon nga ay sinabihan pa ni Senator Bato de la Rosa ang poster boy ng war on drugs ng Duterte administration na mag-man up ang administrasyon at sabihin sa kanila ng harap-harapan kung nagbago na ang isip nito at payagan ng ICC na mag-imbestiga. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure that hindi sila that they do not come into contact with any agency of government. And if they are contacting agencies of government, nasasabihin yung whatever, policeman, local government, sabihin nyo, wag niyong sasagutin. Yun ang sagot natin. That we do not recognize your jurisdiction, therefore we will not assist in any way, shape, or form any of the investigations that the ICC is doing here in the Philippines. Hinihintay din natin, Pinky, ang opisyal na pahayag ng DOJ ukol dito, pero nauna na ring sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla sa isang panayam na walang problema kung mag-imbestiga ang ICC basta't naaayon ito sa legal na proseso dito sa Pilipinas. Balik sa'yo. George, may naging reaksyon ba ang Pangulo sa yung nabanggit na hamon ni Senator Bato de la Rosa kahapon, yung prangkahin na lang sila kung talagang pumapayag ba yung Marcos administration na imbestigahan yung war on drugs? Well, Pinky, hindi na natanong ito tungkol sa reaksyon. Tungkol nga, dahil nga 3 questions lang yung in-entertain kanina, pero hindi tayo makatiyak kung sapat na bang assurance para kina Senator Bato itong naging pahayag ng Pangulo ngayong araw na hindi papayagan ng anumang ahensya ng gobyerno na mag-cooperate sa investigasyon ng ICC. Ang malinaw, papayagan ng mga taga-ICC na makapasok sa bansa gaya ng sino mang ordinaryong tao, pero babantayan sila para hindi makakontak sa anumang sangay ng pamahalaan. Balik sa'yo. Pinauubaya ni Pangulong Bongbong Marcos sa COMELEC ang pagbeberipika ng mga pirmang nakala para idaan sa People's Initiative ang charter change. Inihayag ito ng Pangulo mahigit 1 linggo matapos niyang sabihing divisive ang ganitong paraan para sa pag-amyenda ng konstitusyon. Ayon sa Pangulo, ang pagkakaalam niya ay hindi cash, kundi pangakong serbisyo ang di umano'y kapalit ng pirma ng botante para isulong ang People's Initiative sa pag-amyenda ng konstitusyon. Kaya raw nung una ay iminungkahi niya na itigil na muna ang pamamahagi ng ayuda para hindi raw pagdudahan ang pamahalaan. Kaya lang, kung ipatitigil daw ang mga serbisyong ito ay maapektuhan yung mga kababayan natin na talaga namang nangangailangan ng tulong. Kaya niya, pabayaan na lang daw ang COMELEC na gawin ang trabaho nila para i-validate ang mga nakakalap na pirma para sa People's Initiative. Kasi sa pagkakaalam daw niya, hindi tatanggapin ng mga pirma kung mapapatunayang may kapalit ito. Hindi natanong ang Pangulo kanina kung ano ang kanyang preferred way para amyendahan ang konstitusyon, pero ang malinaw ay sinusuportahan niya ang pag-amyenda sa economic provisions nito para raw pumasok ang mas maraming investments sa bansa. Pagkaalam ko, hindi naman wala namang ganun. Ang sinasabi, hindi bayaran ng cash, kundi nangangako ng kung ano-anong benefits. Tinitignan namin, sabi ko, tinanong ko sa lahat, sa ating legislature, totoo ba yan? Sabi niya, hindi naman nagbago yung mga release namin. Constant pa rin. So sabi ko, the other thing is para hindi tayo pagdudahan, i-stop muna natin yung mga pag-release ng mga benepisyo. Hindi naman maganda rin yun kasi may nangangailangan talaga. So we'll just have to let COMELEC do their job, do their work, and to validate the signatures. And if there's a suspicion that may ganun nga, hindi mabibilang yung mga signature na yun. Well, hindi nila naiintindihan kung ano yung pinipirmahan nila eh. Sinasabi kasi ayuda. Natural, kapag ayuda, sinong hindi dyan? Paglilin lang ang nangyayari.
na hindi dapat na ganyan dahil nga sagrado halos ang ating saligang batas, dapat naiintindihan ng taong bayan anong dapat baguhin at bakit. Pero dinadaan talaga sa santong paspasan, panunuhol at paglilinlang. Mabuti sana kung ginagamit nila sa panlilinlang ay pera na galing sa bulsa mismo ni Speaker. Eh hindi naman po. Galing din yan sa kaba ng taong bayan. So bakit gagamitin ang kaba ng taong bayan para manlilang sa ating mga kababayan? Mali po yan. Bago lang natin tanggapin yung susunod na balita, attorney. Last time ng administrasyon, sa nakaraang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay isinusulong din ang pagbabago ng ating konstitusyon. At ano ba ang kaibahan, attorney, kung ikukumpara mo noon at ngayon? At sinasabi ng ilan din na bakit nag-iba naman yung tono ng ilan noon ng daang administrasyon na maingay sa pagsusulong sa pagbabago ng konstitusyon? Dati-dati, sinasabi nila kung ano yung dapat baguhin sa saligang batas. Yung ang gawing federalismo ang ating sistema ng gobyerno, no? At pangalawa, dinadaan nila sa puspusang diskusyon. Dahil gusto nilang makumbinse ang taong bayan. Anong pagkakaiba ngayon? Ngayon di natin alam kung anong gusto nilang baguhin. Except na gusto nilang tanggalin ang boses ng Senado pagdating sa pagpo-propose ng mga amendments sa saligang batas dahil ang gusto nila voting jointly na walang kalaban-laban ng mga senador, 318 versus 24. So pangalawa, dahil hindi nga natin alam kung anong nais nilang gustong baguhin, tanging kamara na lang ang magdedesisyon kung anong gusto nilang baguhin. Kaya nga sigurado tayo, bubuhugin ng Senado at gagawing Prime Minister ang Speaker. Di ba? So, yan po mga pagkakaiba. At syempre, pinaka-importante, sinabi naman ni Raul Lambino na dating convener ng pirma na yan, ay never silang nanuhol. Dinadaan nila sa diskusyon, sa eksplanasyon, sa debate, hindi sa panunuhol. At isa din, attorney, nakikinig ang Pangulo sa mga hinaing concern din ng ating mga kababayan na noon. Yung tinutukoy ko si dating Pangulong Duterte noon, nakikinig siya na kung panahon na ba, napapanahon na ba ang pagbabago ng ating konstitusyon. Kung alam niya na hindi pabor yung ating mga kababayan, abay, siyempre, yun ang pinakinggan niya. Kaya naman, di ba, doon ang direksyon ng dating administrasyon. Ngayon, sinasabi naman, hindi nakikinig, hindi nga naiintindihan ng publiko ang tungkol sa tiyatsa at mga gustong baguhin dito. Ang ginawa pa nga ni dating presidente, bumuo pa siya ng constitutional, ano ba tawag doon? Commission ba yun? Na pinamunuan ng dating Chief Justice sa Puno, no? Wala naman magdududa sa kakayahan ni Renato Puno bilang Chief Justice at saka isa sa pinakamagaling na maestrado ng kataas-taasang hukuman. So binuo niya yung isang komisyon para mag-propose ng mga revisions kasi malawakang pagbabago sa saligang batas yan. So hindi lang yan kwentong kutsero, hindi lang yan para maging Prime Minister. Dinaan niya sa tamang proseso. Pero ang sabi nga niya, sinulong niya, gumawa siya ng pinakamagandang mga proposals, pero nang ayaw ng taong bayan, yan ang desisyon ng taong bayan. Iniwan niya. Dahil hindi naman yan prioridad ng taong bayan. No? Pero nandun po talagang bumuo po siya ng Constitutional Commission, pinaglaanan ng pondo, pinag-aralan at idiniskas sa taong bayan. At ang napansin ni Presidente na talagang wala namang pakialam ang taong bayan dyan sa constitutional change na yan, hindi po niya ipinagpatuloy, hindi po pinilit, hindi po dinaan sa suhulan.